Kamusta po? Kamusta kailan amin? July 2, July 3, July 4 reading po ninyo. Yan. Alin man dyan sa mga petsa na yan. Pwedeng yan lahat ng petsa na yan or even before or after. Yan. Depende. Ay, hindi na pala pwedeng before kasi July 2 ngayon ginagawa ko to. So, July 2, July 3, July 4 or kung kailan po dadaan sa inyo. Kasi lahat naman ng reading natin ay timeless naman yan regardless sa petsa. Check natin ano yung mga mensahe, energies na makikita natin dito. Power reverse, Ten of Cups reverse, Seven of Wands, King of Swords, Knight of Cups, and Judgment. Sa bottom mo is si Hermit, no? So, babanggitin ko yung mga signs na lumalabas sa cards, pero doesn't have to be na yun lang yung mga signs na, involved dito sa reading na ito. Hermit kasi si Virgo ito eh. Pwedeng may Virgo energy. Pwede rin namang may Scorpio energy. Or Aries energy. Merong mga, actually, wala lang ako nakita dito, yung ibang earth sign. Pwede rin meron ditong Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo. Merong some kind of disaster, aberya dito. Pero pwede mo itong maiwasan with the Tower reversed. Expect mo na rin yung mga hassle, delay, aberya, kagaya nga ng sinasabi ko, disruption. Ito yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Pero pwede mo pa yung ma-prevent kung maaagapan mo in advance Okay. So sa tingin ko lang, somehow may chance ka na ma-avert, maiwasan yung disaster or problema na yan or aberya na yan. Although meron something dito na pwedeng hindi mo pa makukuha and maaring alam mo yun, ma-disappoint ka about this. Kasi parang merong change. Biglaan ito Pero sabi ko nga may chance naman na maiwasan mo yung disaster na yan or pagkakamali na yan or whatever na aberya. Pero magdudulot pa rin sa'yo yun ng disappointment kahit sabihin mo na maiwasan mo siya, alam mo yun. Most likely maapektuhan yung emotions mo about that. Merong challenging situation dito. Merong mga clashes akong nakikita dito sa Seven of Wands. So, mapepersa ka na na i-assert mo yung yung sarili mo dito sa tao na to or / mga tao or situation na to. Nakikita ko na mahihirap na hindi magiging madali, no? Sabi ko nga, challenging. Hindi ito magiging madali. Maybe kailangan mo pa talagang i-force. Kailangan mo pa talagang ipaglaban. Sabi ko nga, i-assert yung sarili mo para lang makuha mo yung result or outcome na gusto mo dito sa situation na to. Merong situation wherein kailangan mong i-depensa yung sarili mo or meron something na dapat mong ipaglaban. Or paghirapan pa bago, alam mo yun, bago mangyari yung bagay na yan or kailangan mong protektahan, ingatan, idepensahan.
Kailangan mong maging, maging logical, analytical pagdating dito sa situation na to. Instead of, sabi ko nga, may tendency na most likely maapektuhan yung emotions mo. Pero King of Swords is here, ibig sabihin, kahit gaano kahirap yung challenge na yan, situation na yan, hindi ka dapat magpa-overcome doon sa emotions mo. Paiiralin mo dito yung isip mo, yung logic mo, pagiging analytical mo. Sa tingin ko, meron problem or conflict na masosolve ka with the King of Swords, no? So, sa tingin ko, this is successful outcome pa rin naman when it comes doon sa mga bagay na gagawin mo, sa mga problem solving, oo, magagawan mo yan, masusolusyonan mo yan. Kasi, King of Swords energy yan eh. Di ba? Sa tingin ko, magta-triumph ka pa rin, magsasucceed ka, ayan, oh. I feel like itong Knight of Cups mo is parang sign ng victory na nagre-rejoice ka dahil nalagpasan mo tong situation mo, na-solve mo yung problem kahit gaano yan kakomplikado. Okay? So this is, para sa akin, this is you triumphant, na nagsi-celebrate ka, no? Dito sa bagay na to na nagawa mo successfully. And by the way, pwede rin may pagta-travel, pwede rin namang may offer dito. For some of you, may opportunity or offer. Ito yung achievement po, parang ang feeling ko dito is more of recognition trophy eh. Na i-offer sa'yo, iaabot sa'yo eh. No? Yung iba sa inyo, makaka-receive kayo ng tawag, ng email regarding an application. So, most likely, baka makapasa kayo sa exam, sa interview, or maging successful yung transaction or lakad na gagawin ninyo. Oo, tsaka kung merong mga problema, conflict, sabi ko nga, masusolusyonan nyo yan, malulusutan nyo, ma-analyze nyo yung problem, yung situation, and magsasucceed pa rin kayo dyan. So, maganda pa rin yung outcome. No? Okay, regarding the person na kakonect mo kung sa love life, nakakakita ako ng pagtatalo, nakakakita ako ng disappointment, nakakakita ako ng pag-detach muna sa isa't isa. Sa tingin ko, pwedeng iba sa inyo, meron kayong magiging problema, pagtatalunan, and then eventually, magkakaroon kayo ng period ng rest, time apart, full of disconnection, no contact. May paglayo ako nakikita eh, pwedeng may pag-iwas, paglayo, pag-disconnect. Pero nakikita ko, eventually, magkakaroon din ng realization tong person na to. Magkakaroon kasi kayo ng period ng time out sa isa't isa habang nag-iisip kayo pareho. But eventually, nakikita ko meron ditong makaka-realize, and eventually, matatauhan, maliliwanagan, and then nakikita ko rin naman na pwede rin namang magkaroon dito uli ng pag-reach out pagkatapos nun. Okay. Pagbalik or pag-reach out after netong LQ na to or period ng detachment disconnection. Okay. So, yan yung reading po ninyo. Kung nakarelate kayo, nagustuhan nyo, don't forget to leave a comment, a heart, a like, pa-share na rin. Don't forget to subscribe, follow if you're new. Private reading, kontakin nyo ako, nag-iisa official FB page ko. Purple Team, may check sa dulo. Pag walang check sa dulo, hindi ako yon. Kayo ang mag-PM. Hindi ko po kayo i-message, i-add friend. Gawain po yun ng mga gumagaya sa akin na fake. Huwag kayong mag-entertain, makikipag-chat sa mga ganon or magpapauto. At kung type nyo rin po itong aking suot-suot na Crystal Mantra Bracelet, tignan nyo na lang po somewhere dito sa video, sa screen, or sa ibaba or sa comment section kung saan ko po ito nabili.